Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy, mga kapatid, mga kaibigan at mga minamahal sa buhay, ang pagpapailang lang natin sa Panginoon ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa kanyang banal na pangalan. Awitin po natin ang bilang 76 sa atin pong mga imnaryo. O amang dakila sa aming maawa, anak mong mahina, nangangayo pa ba? Ikaw ang pag-asa, tutulong sa tuwina. Huwag kang alayo, Ama, o Diyos maawa ka. Kaming nabubuhay sa balat ng lupa, kapiling ay luha, dusa't panambitan. Ikaw ang lumingap sa aming kalungkutan, nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal
palay, Kanyang ibibigay, nang tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Atin pong ipagpatuloy ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo, 78 sa atin pong mga himnaryo, mga kapatid. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayon'y nakatipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na aming nalalasap. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Hinupuri ka ng buong galak, dakila ka, Amang liyab, ang handog ko nawa'y pagpalain, haing buhay sa iyong palingin. Kalakip ang pusong nananalangin sa iglesia ay panatilihin. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Hinupuri ka ng buong galak, dakila ka, Amang liyab. O aming Diyos, kami muling samahan sa nalalabing araw ng buhay, upang kami lagi mong namamasdan, sumasamba sa iyong pangalan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Hinupuri
Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng numero 87. At pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Tatayo tayo mga kapatid. Doon sa krus, dugoy ng buhos. Sala natin kanyang tinubos. Sa malaking pag-ibig ng Diyos, sugod si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-agya. Luwalhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon. Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa, buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag. Tinawag mo po ang aming ama at ang aming ina. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa malinis sakdal, makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po muli kaming lahat. Pangunahin na nga po dito sa silong ng iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, gayon din po sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, ng lahat po ng aming mga kapatiran, at gayon din sa bawat tahanan ng mga kaibigan po namin, na araw-araw po ay tinatawag mo at dinaragdag mo sa bilang ng iyong mga kawan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Pagkatapos po, Ama, mangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, ng aming mga pag-aawitan, na nalalaman namin, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Sa 7 mga araw, nilipos mo po kami ng buhay, ng kagalingan at ng mga kalakasan.
Salamat po, wala kang binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinagbubuksan ng magagandang kapalaran. Pinakakain mo kami, Ama, at dinaramtan. Pinalalakas mo rin, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong kami ay pinalalawig, tinuturuan, dinaragdagan, pinatitibay mo ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, nalalaman mo po kung papaanong ginugol ng bawat isa sa amin ang bawat araw na ipinautang mo sa amin. Ama, mga abang tao lamang kami, mahihina, mga taong nilalang mo sa alabok ng putik, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Inaamin namin sa iyo, Ama, sa paano mang paraan marami kaming kapintasan, nakagawa kami ng mga bagay na hindi po naaayon sa iyong banal na kaitaasan. Magkagayon man, alang-alang po sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po'y manampalataya at tumanggap ng banal mong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ituring mo na lamang po mga kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang, at sa umaga pong ito'y huwag mo nawang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami pakainin at busugin ng iyong mga salitang lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Panginoon naming Jesus, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama Manal, pinagpapasalamat din namin sa iyo na maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, wala ka pong sa kanila ay pinabayaan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Isinasamot, idinadalangin namin sa iyong naway patuloy mo po silang pakaingatan at pakapagpalain, lalo na nga po ang sa kanila'y nangingibang bansa't nangingibang bayan, upang humanap ng kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. At idinadalangin din namin sa iyo ang bawat mga lalaki't mga babaeng araw-araw, idinaragdag mo po sa bilang ng iyong mga tagapakinig, at ibinibilang mo rin naman na iyong mga kaibigan, at ang lahat mong tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Ama naming Diyos, ipinapakiusap naming tipunin mo po kaming lahat sa iyong banal na iglesia, at sa ikalawang pagparito mo po, sama-sama kaming magiging mapapalad na makakapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, sa umagang ito'y itindig mo po sanang muli ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kaluluwa, tulungan mo sanang sila'y makapagsalita ng may pag-ibig at ng buong katwiran. Langkapan mo sana sila ng bis at kapangyarihan, at kung dumating sa mga nakikinig ang kanilang mga tinig, magbunga po sa aming lahat ng mas marami pang mga gawang kabanalan. Ama, habang kami nagsisipakinig ng iyong mga salita, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan. Pagalingin mo po, Panginoon, ang sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman,
at ang maraming sa amin, patuloy mo ring pinadadalhan ng iba't ibang mga pagsubok, ng maraming mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maawat mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po ng kagaangan ang pagdadala nila ng buhay Kristiyano sa sanglibutan. Magkaroon silang lahat ng mga kalutasan, makapaglingkod kaming lahat na sama-samang may kagalakan ng walang kapaimbabawan kung papaano sa langit ang iyong mga banal na kalooban. Ito po ang aming maisapuso, masalita at aming magampanan. Ama naming Diyos, huwag mo rin sanang kalilimutan ang bawat sangbahaya ng iyong mga alipin, maging ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Ama naming Diyos, ilayo mo rin po sana sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, higit na nga po sa napakaraming mga taong may madidilim na puso at mga kaisipan. Ama naming Diyos, kami sumasampalataya na kami po na meron ng mga katandaan. Nalalaman naming patuloy na kaming papalapit sa aming mga tulugan, sa aming mga libingan. Maawa ka po sana sa amin. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita. Ang aking mga kasama, si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda. Mahabag ka rin, Panginoon, kay kapatid na Concepcion. Gayon din kay kapatid na Expectacion at kay kapatid na Rogelio at kay kapatid na Mirna. Tulungan mo po sanang makapanatili kami na nakapaglilingkod sa iyong banal na iglesia. Kakaawaan mo lang gagabayan ng bawat isa sa amin. Makita mong ang buhay at lakas na ipauutang mo pa sa amin, aming ipinaglilingkod sa iyo ng aming buong puso, ng aming buong lakas at ng aming buong buhay. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo at sinasampalatayanan, maging ang hindi namin nasambitla, iyo pong ipagkakaloob, ibabasbas at ibebendisyon sa amin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po sa ating mga minamahal na mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa marami naming mga kaibigan na patuloy po sa awa ng Diyos ay nakikipagtiyaga sa pag-aaral natin ng kanyang mga banal na salita. Payagan po ninyo ang inyong hamak na lingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay bumati po sa inyo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ibinangon ng Diyos sa umaga pong ito ang unang Timoteo sa kapitulo 4 po at ang bersikulo ay 8. Ganito po at tayo po ay papasok na sa araling iniukol ng Diyos sa umaga pong ito ng ating pananambahan sa Diyos. Ganito po ang nasusulat doon. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Sa Amen. King James Version po, in December, 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of life that is now, and of that which is to come. Amen. Dito po, inyong mapapansin, meron pong pinatutungkulan ng ating paksa tungkol po doon sa sinasabi sa ipinangaral ni Apostol Pablo kay Timoteo ng kanyang sabihin sa pagsasanay ng katawan. Ayon po sa Biblia, pakinggan po ninyo kung ano ang isa na nagpapakahulugan
doon sa parteng sinasabi o pinatutungkulan noong pagsasanay ng katawan. Sa aklat po ng Mateo sa 10:28, ganito po ang ating mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Dadapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating pinag-aaralan, tungkol nga po ito tungkol sa literal na kamatayan ng isang katawan ng tao. Ang atin pong katawang panglabas na mula sa alabok, na tumatanda at nagbabalik na muli sa alabok. Kapag ito po ay naluoy, kapag ibig sabihin, kapag ito nga po ay tumanda na, at pagkatapos ay mamatay na, ito po ba ay tuluyang pinatutunayan din ng banal na kasulatan at tuwirang ibinabadya at sinalita ng Diyos? Genesis 3:19. Pakinggan po ninyo. Mismo, ito po ang sinalita ng ating dakilang Diyos. 3:19 ng Genesis. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Kaya nga po, nang sabihin dito sa talata na ating pinag-aaralan, na ang ating tuwirang katakutan sa ating buhay na ito ay hindi po lamang yung kamatayan natin sa ating panglabas na katawan. Kung hindi ano pong sinasabi, katakutan din na niya ninyo. Ang alin? Yaon nga pong ating mga kaluluwa na huwag masayang sa pagpapatuloy. Ano ang patuloy pa na sinasabi ni Haring Solomon sa aklat ng kanyang Ecclesiastes sa lalo pang ikalilinaw? Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa labok. At lahat ay nangauuwi uli sa alabok. Tayong mga tao, ang akala basta mamamatay, wala na, hanggang doon na lamang. Oo, totoo. Mababalik nga, diyan tayo kinuha eh. Napakahirap, maging ikaw man ay mahirap, ikaw man ay mayaman, matalino, maging ikaw may mangmang, hari ka, maging marangal ka. Ito pong laman na ating tinatangkilik sa ating mga sarili, pakatandaan po natin, wala pong pakinabang sa laman. Ito po ay nauuwi rin sa lupa. Ang ibig sabihin, baliwala rin sa mata ng Diyos. Ngunit, ang mahalaga sa Diyos, katulad ng ating binasa, ang katakutan ninyo, ang alin na niya, yaon anyang kamatayan ng katawan at ng inyong mga kaluluwa. Saan? Patungo sa impyerno. Yun po ang sinasabi at tuwirang isinasaad ng banal na kasulatan. Kaya nga po ayon pa man din sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po baga ang kanyang patuloy na pagpapaliwanag patungkol sa ating katawang panlabas? Ito po, maraming mga tao dito, alam na alam ito, pero hindi isinasaisip, hindi nila ninanamnam, hindi nila pinag-iisipan na ano ang nasa sa aklat ng Mateo 41. Doon po sa huling bahagi, ang wika po rito, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat mahina ang laman. Yan po totoo yan Pero walang umiintindi, walang nag-iisip. Ano ang isa sa mga ehemplo ng mga ito? Tuwiran diretsahan Sinabi mismo ng Diyos, inilagay sa batas ng mga tao, huwag kang papatay. Bakit po napakaraming pumapatay? Bakit po? Sapagkat sa banal na kasulatan, diretsahang sinasabi, totoo
Alam natin, masama ang pumatay, dadapwa. Itong lamang ito, humihila sa atin. Ito ang humahatak sa atin na gumawa ng pagpatay sa ating kapwa-tao. Presto, pakaliwanag, mahina. Napakahina po nitong lamang ito. Ayaw tablan ng kabanalan. Hindi nakikinig sa utos ng Diyos o maging sa utos ng batas ng mga tao. Kaya nga po, sang-ayon pa man din kay Apostol Pablo, alam ba ninyong napakagandang talata ng mangaral si Apostol Pablo doon sa mga kapatiran natin na nasa Roma noon? Siya po mismo, inamin niya, palibhasa ay tao rin po siya. Sa 7:24, mga minamahal po naming mga kaibigan, sabayan po ninyo kami sa pagbasa ng talatang ito. Ang wika po ni Apostol Pablo, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang itong kamatayan? At sa 7:19, sapagkat ang mabuti na ibig ko, ibig ng tao gumawa ng mabuti. Amen. Lahat tayo, ibig natin, maging karapat dapat, walang maging kapintasan, walang magagalit sa atin. Lahat tayo ay pinupurit, hinahangaan, sapagkat tayo sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng Diyos ay banal at walang kapintasan. Dadapat ano ang sinabi ni Apostol Pablo, inamin niya, maging siya na manangaral ng Diyos, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ano pa? Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Natupad ang nasa saad sa Mateo 26:41 sa huling bahagi. Ang espiritu natin sa katotohanan ay may ibig, dadapwa, mahina ang laman. Alam po ninyo, last Wednesday, United States of America woke up with that news that surely became sensational throughout the United States of America, and I know this has spread out throughout the world. Isa pong pananambahan ng mga itim sa Charleston, South Carolina. Alam po ninyo yung pastor na itim at yung kanilang mga kongregasyon ng mga itim, nirapido ng isang puti na biglang pumasok ng kanilang pananambahan. Siyam ang patay kasama yung kanilang pastor. Maging si Presidente Obama ay muling nagimbal na naman, sapagkat muli niyang inungkat ang napakarami ng mga pagkakataon na pinapasok ang mga pananambahan ng mga itim. Ipinakita way back in 1963, there was something like a bombing of a Christian church. And then there were other instances na napakaraming mga pangyayaring pinapatay ang maraming mga itim. Racism is the one involved here, the issue here. Bakit nagkakaganon? Itong taong pumatay na ito, alam niya na masama ang kanyang ginagawa, dadapwat, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kaya naman, ano ang isa sa kadahilanan? At ano ang payo ng Diyos? Dito po sa aklat ng Mateo 26:41. Sa unang bahagi po noon, pinangaral po mismo ng ating dakilang Diyos ang ganito, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang wika din po rito, kayo'y mangagpagal at magsipanalangin. Dito po, sasabihin ninyo, manalangin lang pala eh. Mabigat po ito, may laman po ito. Meron pong tuwirang kahulugan ito na nararapat sundin. Hindi basta-basta panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Unang-una, kanino ka mananalangin? Yun po ang isang katanungan dito. Dapat sabi po, at pangaral ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y mangagpuyat at kayo'y magsipanalangin upang huwag kayong mahikayat ng tukso. Amen. Huwag tayong madala. Huwag tayong gumawa. Alam po ninyo, sa totoo lang, yan po ang isa. Maging ang inyong abang lingkod.
nakakaranas ng ganitong mga kasalanan sa kanyang sariling pangangatawan. Nagaganap maging sa inyong mga lingkod ang nasasaad sa banal na kasulatan. Oh, Diyos ang tunay na nakakaalam kung ano ang mga kapighatian, maging tama si Apostol Pablo ng kanyang sabihin, sino ang makapagliligtas sa akin sa katawang ito? Kaya naman, si Apostol Pablo, bagamat isang karaniwang tao din naman, na tulad natin sa mga huling araw pong ito, ano-ano po baga naman ang patuloy na ngayon na patuloy po na ngayon ay ginagawa nating mga tao sa mga nangyayari sa atin. Patuloy nating nagagawa ang mga bagay na hindi nararapat at tayo po ay hindi makapagsisinungaling sapagkat hayagan, tandaan ninyong sinalita ko po sapagkat ito'y nasasaad sa banal na kasulatan, hayagan na po ang mga bagay na ipinangaral ni Apostol Pablo na ngayon ay ating nakikita, nadarama at nararanasan nating lahat ng mga tao. Hindi tayo makapagsisinungaling. Hindi tayo makapagsisinungaling. Kaya ayon po kay Apostol Pablo, ano baga ang tuwirang nangyayari ngayon sa kalagayan natin sa kapanahunan ito? Galacia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Si Apostol Pablo po ang nangangaral nito sa mga kapatiran po natin na nasa Galacia noon. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito po, pakikiapid. Kanina po binanggit ko, ito hindi natin maikakaila. Ito hindi na natin mapapasinungalingan. Ito ang salitang sinabi ni Apostol Pablong pakikiapid. Kayo mismo tinatanong ko, kagimbal-gimbal na baga sa inyo pagka kayo nakakarinig na, babae ni ganito yan, lalaki ni ganito yan, kalipin ni ganito yan. Live-in. Hindi ba pakikiapid yan? And yet, we accept it as natural and as holy and as if nothing is still venerable before God. Parang walang kahalagahan o walang nilalabag na utos ng Diyos na huwag kang makikiapid. Dapat ngayon ordinaryong. Babae niya ano yan. Kalipin niya ano yan. Ito pa. Karumihan. Kayo na ang makapagsasabi. Napakaraming mga karumal-dumal na karumihan. Kuta-kuta ka mga nirer. Kailan lamang, I think that was only yesterday, the NBI showed something, a raid of those 11, 12 years old little girls. Ginagawang mga karumal-dumal sa paggawa ng mga kahalayan sa pamamagitan ng mga internet at etc. As a result of this modern technology. Hayag na hayag ang karamihan. Ano pa? Meron pong salita ritong napakasakit pero sa katotohanan. Bat-bat. Kahayagan ng kasamaan na sa sex. Ito po kasanayan na po ito ng mga tao. Kaya sinanay sa laman ng mga tao. Ang mga tao po, wala nang kwenta yung lahat ng Kabutihan, moral. wala na yung moralidad. Taken for granted. Yung pagsabihan ka, babae ni ano yan, kalipin ni ano yan, ganyan na. Nako po, ngingitian ka pa, baliwala yan. Sasabihin pa siya, mind your own business. Inggit ka lang. Natutuwa pa, di ba? Inggit ka lang, yan o. Dapat ito ang isa sa ipinahayag na Apostol Pablo na utos ng Diyos na gagabi ng maraming mga tao. Ano pa? Sa 5:20 ng aklat ng Galacia, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yeah. Naku po, muli na naman. Sanay na sanay sila dyan. Sasabihin na naman ninyo, inaatake namin kayo. Pero kayo rin ang nagsasabi ng ganito, por Diyos, por Santo. Yung Diyos ninyo, yung mga santutitos ninyo, bakit ninyo, naku, sumasamba kayo sa hindi tunay na Diyos? Alam ba ninyo, sa banal na kasulatan, mamaya po, meron akong kaunting babasahin sa inyo.
At tuwirang galit na galit ang Diyos at ipagsisigawan niya kung ano ang kanyang tunay na kalagayan. Ano pa ang nasa saan? Mga pangkukulam. Yan, yung mga masasamang gawi para masaktan ang kanyang mga kaaway. Ano pa? Mga pagtataniman, yung mga may kinikimkim na mga galit, mga pagtatalo, daldalan ng daldalan. So, ano pa? Tungkol po rito sa mga pagtatalo. Alam niyo, di ba nyo napapansin, lalo na dyan sa bayan natin, 1 taon pa po bago mag-eleksyon. Puro eleksyon na. Mga pare-pareho rin namang mga muka. Mga hindi naman marunong mga hiya. Alam mo ninyo, dito sa Amerika, and I think this will bear me out by those people who has been here and who has been a resident here. Dito po sa Amerika, eleksyon na po, hindi pa namin alam. Dito po sa Amerika, eleksyon na ho ngayon. Saka mo lamang makikita, aba, eleksyon pala ngayon. Hindi namin kilalang mga kandidato rito. Makikita mo lamang ang kanilang mga pangalan kung minsan nandoon sa harap ng garden ng kanilang mga tapat ng bahay, nakatusok ang kanilang mga pangalan. Hindi mo alam kung ano ang kanilang pinagkakagdatuhan. There never has been any picture whatsoever. It is only their name that is included out there. Ano ang nangyayari ngayon? Lalo na nga po dyan sa bayan natin na puspos ng maraming mga Diyos-Diyosan. Maraming mga pagtatalo. Ay, nagsisiraan na. Papatayan tayo mo. Meron pang isang kandidato dyan babae, mukhang pinalalabas na yung tatay niya ang dakila. At dahil dakila ang tatay niya, kahit napatay niya, pag tao naman sumusunod, siya number 1 ngayon. Siya ngayon ang malamang na maging presidente. Sawa! Bayan ko. Manumbalik kayo sa Diyos! Yung kung ano-anong mga pansarili ninyo. Wala kayong nalalaman kundi mga pansarili ninyo, mga kahitiran ninyo. Eto, tamang-tama sa inyo ang nasusulat sa banal na kasulatan. Mga mapaniguguin kayo. Mga pagkakaalitan, yan, nag-aaway-away na kayo. Mga pagkakampi-kampi. Mga pagkakabahagi. Mga hidwang pananampalataya. Eto, itong hidwang pananampalataya. Anong ehemplong maibibigay namin sa inyo? Una, relihiyong minana yung kinagisnan. Ano yung relihiyon na yon? Pagka-pieste, kutakot-takot na ribulto ilalabas ninyo. Yun ang paiikutin ninyo sa bayan. Yun ang kakantahan ninyo. Yun ang dadalanginan ninyo. Meron pang napakalaking ribulto ng babae o ribulto ng lalaki. Nilalakad ninyo sa bayan ninyo. Samantalang ang wika ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, o anumang bagay na naiisip mo na iyong sasambahin. Sasabihin nyo, hindi nyo sinasamba, ba't nyo inaawitan? Bakit nyo dinadalanginan? Niluluhuran. Niluluhuran pa ninyo, hinahalikan pa ninyo. Lalo na yung nandyan sa Quiapo. Anong estilo ninyo? Nakahiga pagka hindi piyesta. Pagka piyesta, nakatayo na. Pagkatapos kutakot-takot na milyon-milyon tao, makahipo lamang andyan. Anong kalukuhan niya? Mag-isip-isip naman kayo. Palibhasa, nariyan kayo sa relihiyon na inyong minana maging sa inyong mga magulang. Halos lahat ng mga tao dyan sa Pilipinas, nandyan sa ganyang kaugalian ang kanilang mga pananampalataya. Kaya ang tawag, ang pangangaral ni Apostol Pablo, hidwang pananampalataya. Ano ba yung hidwa? Maling pananampalataya. Mali. Missing na kayo. Sasabihin ninyo, bakit kami ganito mangaral? Bakit kami galit? Hindi kami galit. Galit kami sa mga rebulto ninyo. Sapagkat yan ay kasuklam sa Diyos. Suklam na suklam ang Diyos po diyan. Ano pa po ang sinasaad ng banal na kasulatan? Na pangkasalukuyan ay ating nakikita patuloy na ginagawi ng mga tao. Mga kapanaghilian, mga paglalaseng. Eto, tungkol sa mga bagay na ito, ang wika ni Apostol Pablo ay aking ipinagpapauna at ipinaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ito po ang gawang pinagsasanayan hanggang ngayon
ng halos lahat ng mga tao. Lahat ng ayaw ng Diyos. Lahat ng laban sa kanyang kautusan. Ito ang patuloy na pinananatilihan ng mga tao. Ika ng banal na kasulatan, hindi kami ang nagsasaad nito. Mismo ang Diyos, sapagkat ito'y sinalita ng kanyang lingkod na si Pablo. Wala tayong parte sa kanyang kaharian, dinibat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, dahil dito, at higit sa lahat, sa mga huling araw pong ito, ano po baga ang pinakakarumal-dumal na gawain namang pinagsasanayan ng mga tao sa mga huling araw na ito? Meron pa pong karumal-dumal. Dito po sa aklat ng Romanos, sa inyo aming mga kaibigan, pakinggan ninyo at ganito po ang ating mababasa. Sapagkat, 1:26, sa ikalawang bahagi po, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Amen. Alam po ba ninyo ito? Hayag na hayag po ito. Bakit po santambak ngayon ang mga tomboy? Bakit po ang pagiging tinatawag na mga babae na bihis lalaki, ugaling lalaki, buhok lalaki, kilos lalaki, nakikipaglampungan sa kapwa babae? Bakit ito pinahihintulutan? Bakit tinatanggap natin sa alta sosyedad? Bakit tayong mga mamamaya't nakakaunawa? Bakit ito'y patuloy pa nating kinukonsinte? Ang wika ng banal na kasulatan, pinalitan ng mga babaeng ito ang katutubong nararapat lamang para sa mga babae. Hindi. Sa lalaki. Naging mga tomboy. Ano pa? 1:27. Eto. Sa mga lalaki naman. At gayon din naman ang mga lalaki. Na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Eto. Ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Basa ba ninyo? Napakinggan ba ninyo? Nangagninga sa kanilang karumihan. Karumal-dumal na yon. Nakahihindik na yon. Karumihan ng pita ang isa't isa. Na ano? Na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Hindi ba meron ngayong same-sex marriage? Ito namang gobyerno dito sa Amerika. Kaya na, nakukulupulan na rin ni Satanas. Bakit? Abit, kinikilala na ngayon ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki. Ang sabi ng Diyos, ito'y kahalayan. Di nilalabanan mo na ang Diyos. Hindi ka na sumusunod sa Diyos. Ano mangyayari sa bansang ito? Sumpa ng Diyos ang darating dito sa bansang ito. At hindi lamang sa bansang ito, maging dyan sa bansa natin. Alam niyo, ako nagtataka. Kahapon po lamang Sabado rito. Kagabi po lamang, ano yung palabas doon sa Black yata yun? I think that was a Black. Celebrity Black. Ang mga bisita, puro bakla. Mga babae. Mga lalaki pala, akala ko yung mga babae. At silang pinupuri. Silang hinahangaan. And by so doing, they are generally being accepted and being taught to and being inculcated even to the minds of the children. Tanggap na ng lahat ng uri ng tao, maging bata, maging matanda. Ang sabi ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Kahalayan. Bakit? Na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Abay, sayang-saya pa sila. Bang mga nakakiti pa, tuwan-tuwa pa, pinagmamalaki pa ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga inaasal. At ito namang mga programang ito, lalo namang natutuwa sapagkat maraming mga nanonood. Yan ang kasaysayan at yan ang patuloy na nangyayari sa buong sanlibutan. But, remember this,
Lahat yan karumal-dumal sa Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ganito ang nangyayari sa buong sanlibutan. Yung Papa sa Roma, nagdeklara ng Ecclesiastica yaon, sabi, na kanyang nilagdaan daw, ito raw, tag-init, ito raw mga pagulan ng marami, ito raw ay gawa ng tao. Mali! Hindi gawa ng tao yan. Ang Diyos ang gumawa niyan. Ang wika ng banal na kasulatan, babaguhin ko ang panahon at mga kapanahunan. Tinakol ninyo ang mahalaga at hindi higit na importante sa mata ng Diyos. Totoo ba ito? Romanos pa rin, 1.24. Pakinggan ninyo. Lalo na po kayong aming mga minamahal na kaibigan. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso. Nadinig ba ninyo? Itong nakasulat, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, na doon na sa puso, hindi na maalis. Yung karumihan, yung lahat ng nakasamaan, yung lahat ng kaugalian, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang mga sarili. Amen. Alam ba ninyo? Bukod doon sa pinagbabanda pa nilang sila'y mga bakla, sila'y mga tomboy, sila'y nag-aasawahan sa same-sex marriages. Alam ba ninyo kung ano-ano pa ang kanilang mga ginagawa? Dito po sa Amerika, marami kaming nakikita. May nasasalubong namin eh. Abay, may hikaw sa ilong. Dito sa ilong may hikaw. Babae ho mismo, santambak ang tato sa paa, ang ganda-gandang babae, ang ganda-ganda ng kutis, puti. Pagkatapos meron ano tawag dito? Ikaw sa ilong. Merong hikaw sa ilong, meron pa ho rito sa pinikmata, nilalagyan ho na Sa kilay, sa bibig, sa dila. sa dila ho, meron kung ano-anong mga tawag doon, argueles, ewan ko kung anong tawag doon. Body piercing, hikaw sa ilong, sa dila, sa masaselang na bahagi ng kanilang katawan, at saka yung mga pagtatato. Alam mo ninyo, dito sa Amerika, madalas po, nasasabi ko sa aking may bahay, pagkat kami po ay lumalabas na kaming dalawa, nag-aalalayan na po kami. Si Mrs. po ay 77 na, ako going 80 na. Siyempre, nag-aakayan na po kami. Ang ganda-ganda po ng mga babae dito. Totoo po yun. Maging itim ho. Eh, alam na naman ninyong kapanahonan ngayon dito ng mga pagpapaganda. Pagkatapos ng kapanahonan ng taglamig eh. Kaya lamig-lamig eh. Pagkatapos eh, halos panty na lang ho ang suot. At pagkatapos eh, makikita niyo puro tato ang paa. At pagkatapos pati sa leeg ho, hanggang dito sa kanilang tenga, pati sa bato, pati po dito sa kanilang boobs kung tawagin. May tato dahil nakadisplay na ho yung kanilang mga boobs eh. Yun na lamang hong isang maliit na parte yung tinatakpan nila rito eh. Pero yung tattoo nila nakadisplay. At minsan po naman dito sa mga lalaki, akala ko yung nakadamit ng bicolor. Yung pala puro tattoo, yung pala hubad na lalaki. Totoo po yan. And perhaps way back there in the Philippines, perhaps there are also, alam na naman ninyo mga Pilipino, mahilig sa, ano tawag dito, pangungopya. Eh malamang, marami din diyang mga siraulong mga Pilipino. Marami. Mga puro tattoo rin. Bakit? Sino tinitignan? Yung nakikita nila sa telebisyon. Ano ang sabi ng Diyos dito? Dahil sa karamihan ng kanilang mga pita, ibinigay na sila ng Diyos sa lahat ng kahalayan. Inalisan na nila ang kanilang mga sarili ng kanilang puri. Lang kwenta na sa kanilang kapurihan. Baliwala na. Kaya nga po, dahil dito'y ano pa ang patuloy na mga kadahilanan? Sagot, dito po sa 1.23 din ng aklat ng Roma. At pinalitan nila, ito po ang isang napakabigat na ginawa ng mga tao sa Diyos. At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos. Yung pong nauukol, na parangal sa Diyos. Yung pong nauukol na pagluwalhati sa Diyos. Pagsamba. Yung pong nauukol na pagsamba sa Diyos. Anong ginawa? At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira
at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. O yan, San Pedro ninyo. Ano ang dala niyan? Di ba manok? Nagbabadya pa ninyo yung may kasama pang manok. Eto, basahin niyo ang Biblia. Diyan ho sa Quiapo, I challenge you. Pumunta kayo dyan sa Quiapo, ito'y mahal, sabi niyo, ulit ako ng ulit. Yun ang bakod nila yan. Kung kayo madadaan dyan sa Quiapo, May kalabaw, ha? yung bakod ho ninyo yan, anong ginagawa ng mga rebulto dyan ng mga hayop? Meron ho dyan, rebulto ng kalabaw yata, rebulto ng toro, rebulto ng baka, kung ano-anong mga rebulto. Anong ginagawa yan kung yan ay banal? Bahay dalangin na ng Diyos. Anong ginagawa niyan? Pinalitan ninyo ng kasinungalingan ang lahat ng nauukol sa Diyos, ng mga hindi nararapat at karumal-dumal sa Kanya. Kaya ano nangyari? Sa 1.25, Roma rin po, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri nila magpakailan-kailanman. Yung nilalang ang kanilang pinupuri, yung ginawa ng kamay, yung kaisipan ng tao, sa halip na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay na siyang nararapat na purihin, dakilain at sambahin sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan, binaliwala ng mga taong ito. Kaya ayan, ang patuloy na kasamaan, ang patuloy na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Pinapayagan pa rin na gawin ng iba, ng mga relihiyong mismo. Sila mismo sumasang-ayon pagkakasal sa mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pagkatapos, ito may totoo Biro ninyo, mga ibon, mga aso, mga baboy mismo rito, binabautismohan. Dito ho, nakadyaryo pa ho yan, tapos nakatelebisyon. Ito naman mga pare, isang tambak na mga pare, nakahilera. Nakahilera ho yung mga hayop. Ang dami hong pare, nagbabautismo rito sa Amerika. May bayad. Ano ang dahilan yan? Salapi, salapi, salapi. May bayad ho yan. Totoo po ba yan? Eto, Romanos 1.32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawan niyaon. Amen. Kanina, sinabi ko, ano ba ang tunay na Diyos? Sa banal na kasulatan po sa aklat ng Isaiah, napakaliwanag po't ating mababasa. Ang wika po ng banal na kasulatan, ako ang Diyos, walang iba liban sa akin. Iisa po ang Diyos, wala nang iba. At sino itong Diyos na ito? Ang Diyos na ito, nais niya, sasambahin siya sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Yaon ang kanyang hinahanap na mga tunay na mga mananamba sa espiritu niya at sa kanyang mga katotohanan. Amen. Kaya nga po, sa tunay at tuwirang maliwanag, kaya ninyong basahin ko sa inyo, Isaiah 45:21-22. Baka sabihin ninyong, ang inyong abang lingkod ay nagsasalta ng kanyang sarili. 21-22. Ito na po ang huling sitas na aking ipaglilingkod sa inyo. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, mangagsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya o ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Amen. 22. Kayo'y magsitingin sa akin, siya lamang ang patutungkulan natin. At kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Well, emphasis, wala na pong iba
Siya po ang tunay at nag-iisang Diyos. Wala na pong iba. Kaya sa inyong mapagsamba sa Diyos-Diyusan, kahabaganawa kayo ng Diyos. Ito na po sanang mga binasa natin. Ito po sanang ipinahatid ng Diyos sa inyo. Ngayong umagang ito, sama-sama po nating idalangin sa Diyos na tuwiran ninyong matanggap at maunawaan. At higit sa lahat, mula ngayon, ay inyong sundin na siya ay dakilain pasalamatan sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Ngayon, alin po naman ang nais ng Diyos na higit sa lahat ay marapat na pagsanayan nating mga tao, lalo na nga po sa mga huling araw na ito. At bakit? Anong nararapat nating gawin? Ito po ang ipaglilingkod ni Ka Junior Gonzales. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus na walang sawang nagbibigay ng katatagan ng kalooban, lakas ng pananampalataya, lakas ng tinig, at tibay ng kanyang paninindigan sa ating kapatid na Prospero Gonzales. Tayo po ay tinuturuan ng Diyos sa lingbong ito ng isang napakagandang paksa. Sa unang Timoteo 4:8 na binasa ni kapatid na Prospero, sa pagsasanay ng katawan may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan, yung kabanalan na kung ito ang pagsasanayan, sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay na daratal o darating. Napaka liwanag po ng ating paksa. Una ay ipinakilala sa atin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni kapatid na Prospero kung bakit nga po dito sa katawang ito ay kakaunti ang pakinabang. Itinuro sa atin mula sa ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 10:28, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawang lupa o katawan, datapwat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang itinuturo sa atin ang tinatawag na walang lubos na kahalagahan nitong panglabas na katawan. Napakinggan natin, kapag tayong mga tao ay namatay, tulad sa sinasabi sa Genesis 3:19, sa tulo ng iyong pawis kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa alabok. Sa alabok ikaw ay kinuha, sa alabok ikaw ay magbabalik. Kaya nga kakaunti ang pakinabang. Hindi po ako naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Hindi naglilingkod si kapatid na Prospero, ang aking asawa, ang aking mga anak, sambahayan, para dito sa katawan lupa. Minsan nga po sinabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay na ito lamang tayo naglilingkod kay Kristo, kung sa buhay na ito lamang. Ang ibig sabihin, kung tayo'y naglilingkod lamang sa Diyos, para lang sa katawang lupang ito, para makakain ng masarap, magtamo ng maraming kayamanan, magkaroon ng kapurihan at kaluwalhatian, tayo po sa lahat ng tao ang lubos na kahabag-habag. Ang katawang lupang ito magbabalik po sa tinatawag na alabok. Naliwanagan po natin, mga magulang at mga kapatid, sa unang nagsalita, ang pinagsasanayan ng maraming mga tao. Napaka masasama ang kanilang pinag-uukulan. Kakaunti ang pakinabang, ang wika ng Panginoong Hesukristo. Kunin na po nating halimbawa, yung mga tao, kunin na nating halimbawa, mga kapatid, para madali nating maintindihan. Araw-araw, sa tuwing umaga, marami tayong nakikita, takbo ng takbo sa daan, nagja-jogging.
inuubos ang dalawa o tatlo o kumisan maghapon, takbo rito, takbo dyan. Yung iba may kaladkad pang mga aso. Ang iba naman nagpupunta sa mga swimming pool, nagpupunta sa dagat, gumagastos, inuubos ang kanilang enerhiya para yung kanilang mga katawan lumakas, sumigla, para humaba ang kanilang mga hiram na buhay. Datapwat hindi nalalaman ng napakaraming mga tao na ang dapat sana na kanilang pagsasanayan, hindi lamang yung tatagal ang kanilang katawang lupa sa buhay na ito, kung hindi tatagal hanggang doon sa buhay na walang hanggan o hanggang doon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At dahil nga po dito, itinuro sa atin sa aklat ng mga taga-Galasya na binasa ni kapatid na Prospero ang sari-saring mga kasanayan. Pag sinabing kasanayan, yun ang kinamulatan, kinagisnan, kinalakan, pinagsanayan. Hindi lamang yung mga ehersisyo o mga exercises ang pinagsasanayan ng halos lahat ng mga tao, yung tinatawag na mga gawa ng laman, yung mga pakikiapit. Kaya maraming tinatawag na sira na mga pamilya sa buong sanglibutan. Dito lang sa Amerika, sa bawat 10 pamilya, napakaswerte na ninyo kung kayo'y makakilala ng isang pamilya na buo pa rin, sila pa rin dalawang mag-asawa, kasama pa rin nila ang kanilang mga orihinal na mga anak. Ito po'y nasa estadistika. Sa bawat 10 mga magulang, mapalad na pag nakakita kayo ng isa o dalawang pamilya na hindi broken homes. Bakit po? Pinagsanayan po, hindi lamang ng mga lalaki na nambababae, pati mga babae, yung mga asawa ng lalaki. At yan nga po ay karaniwan na. At hindi lamang yon, mga kapatid, iniwanan ng mga babae ang katutubong gamit. Sa halip na sila ay umibig sa katutubong pamamaraan, isang babae sa lalaki, lalaki sa babae, ang ginawa ng mga tao ang pinagsanayan, mga kapatid, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at hindi lamang yon. Kung minsan meron pang tinatawag na orgy-orgy, sama-sama sila kung ilang party sila, mga magulang, lahat ng kalaswaan, at meron pang tinatawag ngayon na yung pagsiping sa mga hayop, mga kapatid, yung bestiality, na napakasamang pag-uugali, napakasamang pinagsasanayan, karumal-dumal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang sanglibutan, ayon po kay Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 19, ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. Masamang-masama ang kalagayan ng sanglibutan. At ang mga kahirapan, ang mga kagibaan, ang mga tagtuyo, ang mga kakulangan ng pagkain, ang lahat ng mga peste, ang lahat ng mga bagay, pati ang mga digmaan na nangyayari sa buong lupa, hindi maituro, lalo na nga ng mga papa sa Roma. Sinisisi nila yung tinatawag na mga tao. Dahil daw sa mga tao, kaya raw merong climate change. Binasa ni kapatid na Prospero at binanggit sa atin, ito ay gawa ng Diyos sapagkat sinusumpa ng Diyos ang sanglibutan sapagkat ang mga tao ay masasama, pinalitan ng kasinungalingan ang Diyos na dapat sana isambahin at luwalhatiin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa ating pag-aaral, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus lamang ang tumitiyak sa inyo ng dahilan kung bakit ang sanglibutan ay malapit na niyang tapusin. Dahil po sa masama na mga pagsasanay ng mga tao. Bakit? Walang nagtuturo ng mabuti. Wala. Una na nga ang simbahang Katoliko at ang mga iglesia ng tao, mas minamarapat nilang purihin, sambahin ang mga obispo na tinatawag pa nilang sugong anghel
Vicarious Filii, kahalili ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ordinaryong anak lang ng isang kalpintero. Kaya nagagalit ang Diyos. Masama ang pinagsasanayan ng mga tao. Puro panglaman. Mga kapatid, ngayon, ang huling tanong natin ay ito. Ano ang itinuturo ng Diyos? Mga tagapakinig po namin na higit sa lahat dapat nating pagsanayan. Wala po kasing nagtuturo Alam po ninyo, nung ako'y bagong dating dito sa Amerika, una kong pinasok yung mga simbahan dito, hindi ko pinuntahan yung simbahan Katoliko, wala naman akong matututuhan dyan Dito, ang dami pong baptist. Katakot-takot po, kanto-kanto, kalye-kalye. Pinasok ko po halos lahat yan sa Los Angeles. Wala rin po akong mapakinggang mabuting aral. Wala rin po akong makitang matuwid na mga palatuntunan. Wala rin po akong makitang mga mabubuting bunga ng kanilang pagiging mga relihiyoso. Ang nakikita ko po rito sa Protestantismo, pagkatapos magsalita nung kanilang Doctor of Divinity Theosophy letter, isang sitas, sarado ang Biblia, hallelujah, amen, praise the Lord. Pagkatapos ang diakono, magsasalita, wag muna kayong umalis. Mamaya, pagkatapos ng ating pagsamba, meron tayong camping, meron tayong pabingo, meron tayong social activity. Mga kapatid, nilayasan ko po ang lahat ng mga relihiyon na yan. Salamat sa Diyos, tinawag niya ang inyong hamak na lingkod at kaming mag-aanak. At kami po ay nagsama-sama upang ibandila, upang ipakilala sa lahat ang katotohanan ito kung bakit napakasama ng sanglibutan, napakasama ng mga tao, bakit walang nagtuturo ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan, kapatid na Cirilo? Meron pong itinuturo ang Panginoon na ito ang matuwid na paraan ng pagsasanay. Ano ba yan? Basahin po natin. Buksan ninyo ang inyong mga aklat sa Galatia 6:7. Alin ang nais ng Diyos na higit sa lahat? Marapat na pagsanayan nating mga tao at bakit? At kung maaari nga ituro natin sa ating mga asawa. Ituro natin sa ating mga anak, mga manugang, mga apo. Para naman, kahit na papaano tayo sa huling araw, kahit na maliit tayo sa iglesia ng Diyos, meron tayong maituro sa ating mga kamag-anak, mga kapwa-tao. Alin yan? Buksan natin. Galatia 6:7. Ang lahat ng ihasik ng tao, siya naman niyang aanihin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Kung ano ang itanim ng tao, kung ano ang ihasik ng tao, siya rin naman niyang aanihin. Kailangan po pagsanayan natin ang tinatawag na pagtatanim. Alin ba naman itong tinatawag na itatanim natin? 6:8, ang wika pa man din ng Galatias, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, ayan, ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman. Binanggit ko na kanina, yung physical exercise. Ano ba inaani natin pagka jogging tayo ng jogging, papawis tayo ng papawis? Alam niyo mga nakikinig, mga kaibigan, mga kapatid sa iglesia at mga mahal ko sa buhay, sa halip na patuloy ninyong pawis nyo sa kadya-jogging sa kalye, sa loob ng bahay kayo magpapawis. Ang daming gawain sa loob ng bahay ninyo. Maraming lilinisin, maraming wawalisin, maraming basura. Lahat ng improvement na kailangan ng inyong tahanan, yun ang pagsumikapan ninyo. Magpintura kayo, magkalpintero kayo, patuloy ninyong pawis nyo, at magkakaroon kayo ng masiglang katawan. Meron pa kayong nakita na improvement. Yan, una sa lahat yan. Kung ano ang ihasik sa laman, yun din ang kanyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. 6:8. Alam ba ninyo, ang wika ni Propeta Solomon, everything is vanity.
Ano man ang itanim natin sa ating laman, yun din ang aanihin natin. Mauuwi rin tayo sa wala. Bakit? Bakit aaksayahin mo yung pawis mo? Bakit aaksayahin mo yung oras mo? Sa kalye, parot parito ka, takbo rito, takbo riyan. Swimming dito, swimming diyan. Wala ka namang na-accomplish. Bali, wala. Samantalang kung tinulungan mo ang asawa mo sa pag-aayos ng inyong tahanan, tinulungan mo ang iyong mga anak, tinulungan mo ang mga pangangailangan sa loob ng iyong sariling tahanan, makikita mo, matutuwa ka, mamatay ka man. Napalitan ko na yung bubong, naipaayos ko na ang garden, nakapagtanim na ako ng mga gulay. Meron tayong nagawa, meron tayong nakitang karapat-dapat. Anong higit sa lahat? Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng ng buhay na walang hanggan. Hindi naman masama. Wala namang sinasabing masama yung mag-exercise ka sa iyong katawan. Mabuti yan, pero yung tinatawag na productive, kahit paano may makita kang improvement sa sarili mo, lalo na sa iyong sangbahayan. Ngunit, kinakailangan ang tao magsasanay o magtatanim ng para sa tinatawag na espiritu. Ang naghahasik ng sa espiritu mag-aanid ng ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito. Ano ba yung tinatawag na espiritu na itatanim natin? At paano natin maitatanim itong espiritong ito? Ang nagtatanim ng para sa laman din mag-aani. Wala namang kalalabasan kapag sa laman, dahil mauuwi nga po sa alabok Pero, ang nagtatanim ng espiritu, sa espiritu mag-aani, mga kapatid, ng buhay daw walang hanggan. Alin ba yung tinatawag na espiritu? Sa 63 ng San Juan, ang espiritu ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ayan, ito ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Sana mga kapatid at mga kaibigang nakikinig, tanggapin ninyo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sa laman, walang anumang pinakikinabang. Ito palang lamang kung ito, wala palang pakinabang ito. Ang katulad pala natin, para pala tayong mga hayop. Ano ba mga hayop? Katulad ng sinasabi ni Propeta Samuel sa kanyang ikalawang aklat, Kapitulo 14, versikulo 14, sapagkat tayong mga tao, ay mga mamatay na walang pagsala. At katulad sa tubig, kapag nabuho sa lupa, hindi na makukuha pang muli. Ang wika ng Panginoon sa 63, sa katawan walang pakinabang. Itong katawan kong ito walang pakinabang. Yung katawan ninyo walang pakinabang. Pag namatayan, parang manok, parang aso, parang baboy, parang kalabaw. Hindi na maibabalik. Yan ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Datapwat, ang wika pa man din, ano ang kinakailangang itanim natin? Ano ang kinakailangang pagsanayan natin? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Yung laman, kalimutan mo na. Pero ang espiritu, ito ang itanim natin. Ito ang ating pagsanayan. Alin niya? Ang mga salita, nino, ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung salita, nino, ng Papa sa Roma. Nakita ninyong ang laki ng pagkakaiba nitong mga mangangaral ng mga tao, lalo na nga yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili daw siya ng Diyos. Isipin ba ninyong pagnanakaw ang ginagawa ninyo sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, yung salitang silalita ko sa inyo, espiritu at buhay. Pagkatapos, sasabihin itong mga leader ng mga reliyon, paghiwalay ka sa pamamahala ko, Cirilo,
Hindi ka makakarating sa langit. O, di ba sinabi ng Papa sa Roma yan? Pag hindi ka ikakatoliko, kumikilala sa Vicarious Filii Dei, impyerno daw tayo. Eh, sino ka magsasabi ng ganyan? Abay, mataas ka pa sa Panginoon Diyos. Sarili niya. Yung sarili mo, hindi mo mailigtas eh. Nung mahulog yung sombrero mo, bumababa ka ng eroplano. Nung dumalaw ka sa Tacloban hindi mo nakuha eh. Hindi mo nakuha yung sombrero mo eh. Kalulup. Kung ikaw ay kahalilin ng Diyos, pwede mong utusan yung helmet mo. Uy, bumalik ka sa ulo ko. Ay, hindi ba laking kasalbahihan? At ito namang isang leader na obispong katagal ng patay. Akala mo sila may-ari ng iglesia. Namatay na siya, inihalili yung anak. O, namatay na rin yung anak. Ngayon, yung apo. Ay, bakit hindi nyo mailagay? Ang ibang tao naman na hindi nyo kamag-anak na maging kahalili ninyo. Bakit? Salapi. Bilyon-bilyon ang pag-aari ng mga tao na yan. Mga kapatid, kaya sila may malalaking koloseo, meron silang mga bakasyunan kung saan-saan sa buong mundo. May private army, meron jet plane, meron kung ano-anong mga kaluho sa buhay. Ang mga membro naghihikahos. Ang mga membro, mga kapatid, naghihira. O ngayon, eleksyon. Ibebenta na naman ang mga boto ninyo. Hindi ba kayo naliliwanagan ang merong salita ng buhay, ang merong espiritu na dapat itatanim natin, na dapat nating wika nga pagsasanayan ang Panginoong Jesucristo lang. Basahin ninyo sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin, at ako'y sa kanya, magbubunga ng marami. At kung kayo hiwalay, kanino? Kay Kristo. Wala kayong magagawa. Bakit kayo nagsusumiksik sa mga papa sa Roma at sa mga obispong tao? Mga kaibigan, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Kaya kami nagsisisigaw ng ganito't ibinubuhos namin ang lahat sa aming buhay upang kahit paano, kahit isa man lang sa inyo, 2, 3, maliwanagan, mabuksan ang mata ng inyong mga puso at mailapit sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa amin. Hindi namin kayo inaanyayahan para sumama sa amin. Ang tanong po natin ay ito, paano nga tayo magsasanay, kapatid na Cirilo? Paano natin pagsasanayan ang salita ng Panginoong Jesucristo? Buksan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hebreo 13:16. Sa Bibliang Ingles na pinanggalingan, babasahin ko po. Ayokong basahin sa Tagalog. Bakit? Ginagamit ng mga obispong magnanakaw. Na ninanakawan kayo, hindi ninyo nalalaman. Pag binasa ko sa Tagalog, maloloko kayo. At mag-ingat kayo. Babasahin ko sa Tagalog, Tingnan ninyo mangyayari. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Ayan, ang pag-aabuloy. Huwag ninyong kalilimutan. Sa gayong hain, ang Diyos ay nalulugod sa inyo. Salamat na lamang niliwanag sa amin ng Diyos ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Buksan natin sa pinanggalingan ng Bibliang Tagalog, sa King James Version ng 1611. Ito ang sinasabi, Hebrew 13:16. But to do good and to communicate. Ito po, ang paggawa ng mabuti. Communicate, pamamahayag. Forget not, huwag ninyong kalimutan, for with such sacrifices, God is well pleased. Huwag nating kalilimutan ang alin, ang paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti? Romanos 7:12. Ngayon nga ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ay matuwid. Ang utos ng Diyos ay mabuti. Ano ba ang utos ng Diyos sa araw at oras na ito? Araw ng linggo ng ating pagsamba, ang ating paksa. Pagsanayan natin. Alin ang Espiritu? Alin ang Espiritu? Salita ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating kalilimutan ang tinatawag na paggawa ng kautusan ng Diyos, pagsunod sa utos ng Diyos, and to communicate, pamamahayag. Ano ang pamamahayag? Communicate. Paano? Transfer. Ibigay mo. I-share. Ngayon, meron tayong Facebook. Meron na tayong Facebook. Pinalago ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4. Isarado mo na ang aklat, Daniel. Tatakan mo na. Sa huling panahon,
ang karunungan ay tatakbo ng parot parito, ang karunungan ay lalago, pinalago ng Diyos ang tinatawag na dunong ng tao. Ngayon, meron ng internet, merong YouTube, merong Facebook, merong Twitter. Mga kapatid, libre, walang baya. Kaya swerte kayo ng mga kaibigan namin, nakakarating sa inyo ito. Libre. Hindi namin kayo hinihingan kahit na 1 kusent. Sa inyo na yan, yung pera ninyo. Hindi naman ipinagbabawal na huwag kayong tumulong, pero kung tutulong kayo, 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat. O hindi dahil sa kailangan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan po ang prinsipyo namin. Mga kapatid, hindi namin kayo oobligahin. Hindi namin kayo hihingan. Hindi kami parang mga wika nga ng lilimos sa inyo. Bakit? Ang itinuturo namin, ang ipinakikilala namin, ang may-ari ng lahat ng bagay. Mayaman ang Diyos na ito. Nasa Kanya ang lahat. Bakit namin kayo hihingan ng para itulong para sa Diyos? E di ang katulad namin, kayong mga Katoliko, pinanghihingi ninyo ng limos. Yung inyong mga santo, pulubi ang mga santo ninyo. Hindi ba? Pumunta ka sa mga palengke, yung mga Katoliko. O, hindi ba? May dalang mga Birhen Maria, Santo Niño, nanghihingi ng limos. Yung mga Protestante, ganun din. Tinamaan ng sinalibad ng. Sasalubungin ka, good morning, sir. Would you like to donate for the building of our church? Eh, ano yung sasagot ko? Eh, sino ka ba? Ano ba yung Diyos na yan? Inipay nanghihingi mo ng limos. Don't you know that God do not need anything? He owns everything. He owns the universe. He owns you. Tapos panghihingi mo ng limos ang Diyos. Tumahimik nga kayo. Ito, 13:16, to do good and to communicate. At ano ang higit sa lahat? Ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na pagsasanayan ng mga tao. Basahin natin, Isaiah 34:16. Basahin ninyo sa mga banal na kasulatan. Isa man ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang mga kasama. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Pagsanayan ninyo, alin? Magbasa, mag-aral ng mga banal na kasulatan. Paano pinatunayan ng Panginoong Jesucristo? At paano makatitiyak tayong lubos na kung ito ang ating ibabahagi, kung ito ang ating babasahin, kung ito ang ating pakikinggan, kung ito ang ating pag-aaralan, makatitiyak tayo na maging ang katawang lupang ito, mga kapatid, sasanayin natin sa mga gawang kabanalan, tatagal hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Paano? Mga kapatid, pinatunayan ng Panginoong Jesucristo at sa paanong paraan. Aklat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39. Basahin ninyo sa mga banal na kasulatan. Inaakala ninyo na dito mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga banal na kasulatan ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Alam ba ninyo ang katotohanan nang sabihin ito ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, humigit kumulang anyo 32. Humigit kumulang anyo 32. Wala pa po ang bagong tipan. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Hindi pa nasusulat yung 4 na aklat ng 4 na ebanghelista. It was only written, mga kapatid, only after 100 or 200 years after. Alin yung mga kasulatan na sinasabi ng Panginoon sa Juan 5:39, basahin ninyo, pag-aralan ninyo ang mga kasulatan. Ang matandang tipan. Yun ang binasa ng Panginoong Jesucristo mula sa Isayas. Nang siya po magmula sa Ehipto nang itago ng kanyang mga magulang, nang meron na siyang humigit kumulang 12 anyos, naparoon na silang mag-aanak sa Jerusalem. At ang batang si Jesus nawala. At natagpuan siya sa tinatawag na templo, batang-bata. Nakita nilang nagbabasa ng Isayas, yung scroll, yung matandang tipan. Yun ang ipinag-utos ng Panginoon. Basahin ninyo ang matandang tipan. Ito ang magpapatotoo
sa inyo tungkol sa akin. Ano ang patutunayan ng matandang tipan sa ating Panginoong Jesucristo para atin namang sampalatayanan at kilalanin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Deuteronomio, sa kanyang 18, 18 at 15, sinalita ng Panginoon Diyos na sinasabi kay Moses, sabihin mo sa kanila, ako ay magtitindig ng isang lalaking kagaya mo. Pagdating ng lalaking ito, sa kanya na sila ang mga tao, o ang unang mga Israelita, sa kanya na sila makikinig, at ang hindi makinig, doon sa isinusugo ng Diyos, ang hindi makikinig, ang hindi susunod, pupuksain o papatayin. At pinatunayan ng mga apostol na katulad ni Apostol Pedro, tunay, sinalita ni Moses ang wika sa aklat ng mga gawa. Ang Panginoong Diyos ay magtitindig ng isang propetang katulad ni Moses. At pagdating niya, sa kanya na tayo makikinig. Sa makatwidbaga, ang lalaking iyon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ating pagsasanayan. Ang mga salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga makikinig tayo sa Romanos 10:17, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya, ang pakikinggan mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. At katapos-tapusan, huling talata, gaano kabisa, gaano katibay na kapag tayong mga tao, sinanay natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Gaano katibay, gaano natin lubos na mapanghahawakan ang salita ng Panginoong Jesucristo. Buksan natin 2 Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. 3:17, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Kaya napakahalaga po ng mga banal na kasulatan. Tayo na inabutan ng huling kapanahunan, mapapalad tayo. Hindi lamang meron tayong tinatawag na matandang tipan, meron pa tayong bagong tipan. At ang bagong tipan nito, ang bagong tipan na ito, hindi lamang, mga kapatid, sinalita, ito'y pinamuhunanan ng dugo at ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman ang wika niya sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21, ayon kay Apostol Pablo, meron tayong tinatawag na wika nga malayang kaparaanang makapasok sa isang bago at buhay na daan sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo doon sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga gawa 20:28. Mga kapatid, ito po ang itinuro sa atin. Buksan ninyo sa Panginoong Jesucristo ang mata ng inyong mga puso. Wala kaming itinatago sa inyo. Datapwat isang bagay lamang ang aming nalalaman. Harinawa ang mga napapakinggan ninyo. Huwag lamang ninyong pakinggan. Muni-muniin ninyo, pag-aralan ninyo, tama ba, totoo ba? Nasa inyo ang Biblia, basahin ninyo kung kami nagsisinungaling. Hindi namin nilinlangan sino man, wala kaming pinaglakuan sa inyo, wala kaming anumang bagay na inilalapit kung hindi ang tayong lahat manumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Iiwanan natin ang ating mga kinagisnan.
Iwan na natin ang masasamang pagsasanay. Umalis na tayo sa pambababae kung tayo babaero. Kung tayo na may mga babae na lalaki, iwanan na natin ang panglalaki. Ang mga katawan natin, kung dinungisan natin, kung tinatuan natin, kung nilagyan natin ng katakot-takot na singsing, kwinta sa ilong, sa dila, kung saan-saan, alisin na natin ang mga bagay na yan. Hindi pa po huli ang lahat. At kung tayo sumisiping sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, dumaing tayo sa Panginoong Jesucristo, alang-alang sa ating mga kaluluwa, sapagkat ang katawang lupang ito, walang pakinabang, mauuwi sa alabok, sa basura. Alalahanin ninyo ang inyong kaluluwa, at kahit na kayo, halimbawa magnanakaw, pinakamayaman kayo, marami kayong nakurakot, kayong mga politiko, isoli na ninyo ang mga ninakaw ninyo, kamukha ni Sakeo. At manumbalik tayong lahat sa Panginoong Hesus. Ang wika ng Panginoon sa anumang paraan. Ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ang wika ng Panginoon sa Isaias 1:19 at 18. Magsiparino kayo sa akin, magkatuwiranan tayo. Patatawarin tayo ng Panginoon kung tayo'y magkukusa at hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga nagawang kasalanan. Papuputiin niya tayong tulad sa mapuputing balahibo ng tupa. At sa ikalawang pagparito, kung patuloy tayong nagsasanay ng lahat ng gawang kabanalan, katulad ng sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15, ngunit yamang banalang sa inyo ay tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, ako, ang wika ng Diyos, ay banal, kayo ay magpakabanal. Amen. Ito po ang natutuhan natin sa linggo ng umagang ito. Tinatawagan po tayo ng Diyos. Sana po tanggapin natin, ito nawa ang ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit, may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 51 sa kanya pong ikalawang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po pinakikiusapan ko ang ating kalihim, maghahandog ng abuloy ang mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Glenda. Tatayo tayo mga kapatid. 51. Kundi mo makaya't naibigatan sa hindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang, kalungkutan mo'y dagling mapaparang. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ayong dalahin, pagpapala, diyaya't alalahin. Panginoon po namin Diyos, Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihang ka po sa lahat. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay narito kami sa iyong banal na harapan. Nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat. Siya nga po. Salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Lalo na po sa aming, dinagdagan mo po ninyo ang aming mga buhay at kalakasan. Salamat po rin Panginoon sa mga banal na aral mo po na narinig namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon, tumimo po sa aming mga puso at kaisipan
at kalakaran namin po ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Salamat po rin Panginoon at pinananatili mo po at pinatitibay ang aming pananampalataya. Salamat Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa aming pangaraw-araw na pangangailangan. Panginoon, kung kami kinakikitaan mo po, kami na nagkukulang sa iyo at kami po ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ipatatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Pakalinisin mo po kami at pakabandaling mo po kami, Panginoon. Siya nga po. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko namin po sa iyo na nawa po, Panginoon, lalayo mo po kami, Panginoon, sa mga biglang kamatayan, sa masasamang tao, sa mga, lalo na po, sa mga kamay ng hustisya, Panginoon. Nawa po, Panginoon, lalaya mo po rin kami sa mga mabibigat na karamdaman. Panginoon, dinadalangin ko po rin sa Panginoon, na nawa po, Panginoon, ang mga dalawang taong kanasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po, idagdagan mo po ang kanilang buhay at kalakasan. At na makapagpatuloy sila ng kanilang pagpapahayag. At nawa po, ang kanilang pagpapahayag ang magkaroon ng bisa at marami pa pong mga tao makapakinig ng iyong na makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon, nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang aming tibay ng pananampalataya at nawa po makapagtiis kami dito. Sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Dinadalangin ko po rin sa Panginoon, dagdagan mo po ang kababaan ng aming mga kalooban at nang makapag-ipon kami dito ng mga gawang kabanalan at nang makasama mo po kami sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Nawa po, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay at aming pong mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa po'y manumbalik sa iyo, Panginoon, at nawa po'y huwag silang sumamba sa lumika at kundi sa huwag po silang sumamba sa nilikha at kundi sa lumikha po, Panginoon. Amen. Dadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdamang mabibigat, Panginoon, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon, at na magkita-kita kami, Panginoon, na may buhay at kalakasan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan, nawa po huwag silang makaranas ng mga kahirapan. At nawa po, Panginoon, ilalayo mo po rin sila sa mga masasamang tao. Siya nga po. At nawa po, Panginoon, lalo na po sa mga kalamidad na darating sa aming inambayan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa Panginoon, na kung paano mo po kami dinala rito, nang walang naging kahadlangan, ganun mo po rin kami uuwi sa aming mga tahanan. Amen. Nawa po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa iba't ibang dako, nagsisipaghanap buhay, Panginoon, nawa po inyo po silang gagabayan, lalo mo po silang iingatan, at nawa po inyo po silang pagpapalain. Amen. Dadalhin ko po sa iyo, nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangin na ito, nawa makarating sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos, dakila namin tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Siya nga po. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin.
Panginoon, sa umaga ito'y naniklood kami sa iyong harapan at kami po'y nakinig na iyong mga ginawang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tanggapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nanawa ito po'y magamit po niyang pangasiwaan, makatugod rin po sa lahat ng mga tanangailangan at higit sa lahat, Panginoon, nawa ang mga salaping ito magiging sa pagsipin ng mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin na pong sinasang Panginoon sa iyo na sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod ay mabuhay, makita po kami naglilingkod at umaay pa po ng mga may kasiglahan. Laki Panginoon na ay mapanalangin ang mga lalaking tinagod yung Panginoon sa amin upang maghatid niyo pong mabal na mga aral. Bibigyan niyo po sila ng makatalinuhan at ng mga kalakasan nagmumula pa po sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Panginoon, muli magkaiwala kayo mga kapatid, ang iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba ay tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami makilala, darapat kami maasa na mga idadadag niyo po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, mag-alap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama Ipanubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak